Siguro max 2 years na lang pag hindi payo ka na. Hi mga mare, good morning, good afternoon rather because it's past 12 noon na and kakagising ko lang. Though nagising na ako kanina kasi umalis si Robert John, meron siyang snowboarding with friends and hindi na ako sumama kasi I still need to rest and recover from jet lag and all the pagod. So, ayun, it's a Saturday today. Sama ko kayo sa mga gagawin ko dito sa bahay. So, ang aking agenda for the day is, as usual, maglinis. Ayoko ng maduming paligid. Ayoko ng maduming place kasi hindi ako nakakagalaw. Hindi nakiklear yung mind ko pag marami ako nakikitang kalat. And then maglo-laundry din ako para hindi kami matatambakan ng laundry. Since it's winter, so expected na mabilis dumami ang laundry natin because patong-patong ang damit dito, opo. And then ano pa? I'll try to edit a mini vlog yung ganap namin yesterday. So, sa TikTok ko na yun i-upload. So, ayun. Just woke up face. This is as raw as it gets. Every morning, I do a honey lemon drink. So, even sa bahay, sa Pilipinas, ayan, ginagawa ko to cleanse and for my tummy to stay flat. Ganun, isa to sa aking mga ritual, mga mare. So, share ko lang naman, baka interesado kayo. So, hot water lang, then lemon, squeeze nyo lang siya, and then a little bit of honey para medyo may panlaban naman ng konti sa asim. The weather is so nice today. Grabe, ang ganda nagpakita si Maring Araw. Sana ganyan everyday, Lord. Yan, share ko lang mga mare. Kaya tinatawag nilang Raincover ang Vancouver kasi pag winter season, actually kahit nga hindi winter season mas madalas kasing umulan dito and gloomy. Except for for summer. Sa summer dito sobrang ganda talaga ng weather, as in. Yun yung mga days, yun yung season na masarap mag-hiking, masarap pumunta sa mga bundok, sa mga beach dito, sa mga lake dito. Super perfect. But yun nga, pag winter dito, they call it na parang depression season kasi nga sobrang gloomy and raining. Grabe, ang sarap lumabas pag ganyan yung weather. Also, mabilis na gumabi. Like, mga around 4:20 p.m. pa sunset na siya. And alam niyo mga mare, di ba nga na-share ko na, it's my third time here in Vancouver. So, yung first time ko, medyo naabutan ko pa yung summer. So, nagpaka-ala turista talaga ako. But ngayon, medyo slowly ini-immerse ko na yung self ko dito. So, papakita ko sa inyo na, yun nga, hindi everyday na nasa galaan kami. May mga days na ito lang ako sa place nila because kailangan din syempre mag-work ni Robert because everything here is so expensive, mga mare. Like, lahat ng bilin mo dito may tax. Yun. So, para share ko na rin sa mga nagpa-plan na lumipat dito or mag-try ng life dito sa Vancouver. So, ayun. Everything here is very expensive. Kaya, I am very grateful din na I get the chance na pumunta dito for the third time. Syempre, with the help of Kababi and Tita, always helping us na magkasama, lalo na sa mga panahon na ganito during holiday season. Kasi mga mare, sobrang hirap ng LDR. As in, totoo nga yung sabi nila na LDR is not for the weak. Also, it's true that life will humble you here in Vancouver. So kung nakikita nyo sa social media namin na labas-labas, take note, hindi everyday ganun ang life natin dito. May mga days lang syempre na sinusulit naman natin yung mga pagkakataon. If may mga friends tayo na magyaya, na nilalabas nila kami, ganun. Syempre ginagrab natin yung mga chances na ganun kasi nga
hindi naman everyday ganun dito, opo. Lalo na if back to work na si Robert. So, most days dito lang ako sa house. Syempre, I'm also working through online, mga mare. Si snowboarder naman. Si Blend? Hi, Blend! Pakita mo si Blend. Ah, sige. Bye. See you later. It's 5:10 and look, it looks like 10 p.m. na, opo. So I'm having my snack, yogurt bowl. So I have my strawberries, blueberries, and then banana. And of course, pistachio spread with katayfi by Le Fickle Chef. So I'm watching lang Netflix or YouTube videos while waiting for the laundry to finish and while waiting for Robert John. I think pauwi na rin naman siya. We are outside to have dinner with Robert John and his friends. 7:45 p.m. and it's so cold. Sabi rin ng mga taga Vancouver, iba daw yung lamig ngayon compared to last year. And it's so lamig, mga mare, ang lamig. Alam mo yung feeling ng hotdog sa freezer? I think more than that pa. At nahihiya ako masyado mag-video-video kasi may mga kasama kaming friends ni Robert John and the other workmates niya before. It's so cold, 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 cold. The snowboarder is back. Complete gear yan na para bang professional snowboarder yan siya. Hi mga mare! So today is a Sunday and we are now going to Langley. Pupuntahan namin yung Little Martini Christmas Market. So let's see kung anong meron doon. Isasama ko kayo for today's video. Kanya-kanya yan. Yeah. Lamig pa. It's so cold! Lamig. Sobrang lamig. Sabi, may nakita ko sa TikTok kasi init pa to, so hindi ko siya tatangkay. I don't know. Hindi siya ganun katamis na sarap. Ay, kapag siya. Para
Parang hindi ka gusto ng mama. So, kakarating lang namin dito sa Little Martini Christmas Market. And also, may mga kasama kaming friends here, kaya ang saya. And ang daming tao. Though di ko pa naman sila nakikita, but based sa parking, ang daming sasakyan. So, ito na siya. Okay. Thank you. White tent nga pala, sorry. Yung tingin niya sa akin na para bang kakainin niya ako. Okay, para sa inyong kaalaman, kailangan mo mag-purchase ng ticket through online, love, no? And I think this is open until like January 2, 2026. Yata, not sure. Can you say hi to the vlog? Hello, 20 people. Stop making the gifts too heavy. I gotta put it all on one sleigh. Okay. Hindi ko na-click yung record button. Oh my goodness. Ang dami ko nang sinabi. So, sabi ko kanina, if you really want to like feel the spirit of Christmas or yung holidays dito sa Vancouver, I recommend to go here sa Little Martini Christmas Market, mga mare. Ang ganda. And thank you, Lord. Sakto, hindi umuulan, but still super duper lamig. Like, I'm wearing heat tech pambaba pantaas and then pants. Second layer na pantaas, then puffer, and also sinadjust nga nila na magdala kami ng gloves kasi ito nga, sobrang lamig. And nagdala si Zai ng pang-warm ng hands. So, shake lang natin. Then, lagay natin sa pockets natin. Parang kaya kami nakatapos second book. So, waiting pa tayo sa ating dinner. And while waiting, binigyan tayo ni Zai ng gift again. By the way, siya yung nagbigay sa akin ng mga Hello Kitty stuff nung umuwi si Roberto sa Philippines. Sabi, sirain pa rin. Oh, thank you. Open mo. Thank you. Nung nag-live ako sa TikTok, sabi ko nga sa kanila, yung mga friends ko ngayon, sa inyo nanggagaling yung mga Hello Kitty items ko. Hey! Thank you so much, Zai! I love you, Mama! Since 30 plus minutes pa yung sa kakainan namin, ano bang mga most asked question? Kung paano namin na-handle ang LDR. Sobrang hirap ng LDR, mga mare. Lalo na in our case kasi ang layo. Like 6,000 plus miles away. Sobrang layo. Number 2, ang mahal. Number 3, yung time difference namin as of the moment is 16 hours. Actually, ano naman siya? Advantage siya. Pagising ko, siya kakauwi lang galing work. Ganon. What can you say, my love? What's your thoughts, insights, or opinions? Hey! No! Bakit? May iyak ka ba? Ano? Ano? Wala lang. Kung ano yung sinabi mo yun. Okay. Wala daw siyang masasabi. Itigil na natin ito. But, for you, if tatanungin kita, for how long mo pa makakayanan ang LDR, my love? Siguro max 2 years na lang. Pag hindi pa, ayoko na. Ah, talaga? Kanyari another 2 years na LDR pa tayo. Ayoko na, uwi na lang ako. Ay, we. Like, sasayangin mo yung sacrifices mo here? Yeah, experiences naman eh. But syempre, yun nga, we're not getting any younger. Yeah. Kasi, parang almost 2 years na tayo, love, no? Almost 2 years na tayo LDR. Mag-2 sa April. Yan. Sobrang hirap, but siguro kasi we're so blessed eh. Kaya nagiging manageable siya. Tulad nga ng sabi ko, 3rd time ko na to visit here. Yun, we're so blessed talaga to have, parents na
all support sa amin. Siguro itigil na natin to kasi yung luha ko nandito na. Nandito na sa ano. So yun, blessed kami sa lahat ng aspeto. Sa family, both sides, sa friends, blessed talaga and thankful talaga kami ni Robert. Alam yun, nung umpisa, hindi naman namin ine-expect na ganito eh. Thankful talaga na ganun yung journey. But still, yun nga, sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. At least, yun nga, may progress siya. Yun yung importante doon. May progress tayong lahat. For as long as we know na we are growing. And sabi nga namin, nag-usap kami like pag heart to heart talk na ganun talaga. At least alam namin na may growth sa relationship namin and also in general sa life namin. Kasi 'di ba sabi nga nila, walang permanente sa mundo kundi ang pagbabago. So, pag walang pagbabago or walang nagbabago sa life mo, mas dun ka magtaka na, wait lang, tama pa ba to? So, ayun lang, share ko lang. And humahaba na tong vlog ko. Sana wag kayong maboring. But I think ganito naman yung gusto nyo. Sabi ko nga yesterday na this vlog is more on raw siya talaga. Okay, so yun lang ang haba nito. Just water for now. No worries.